Anong mensahe ang kailangan marinig ng mga Taurus mula January 12 to 18, 2025? Pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo napansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative, depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanorin ang sun, moon at rising sign kasi baka liman sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. King of Cups, Seven of Pentacles sa baliktad, Page of Wands, at baliktad na Nine of Wands. Ano meron dito? Ang dating kasi, kahit na problemadong iba sa inyo sa topic ng pera o work, dun yung chaos dito eh. Nire-remain nyo pa rin na i-balance ang emotions at ang logic. Na para bang kahit problemado, hindi nawawalan ng pag-asa na mahanap ang totoong passion o hindi nawawalan ng pag-asa na mabayaran ang dapat bayaran o magkapera o magkatrabaho, ganyan. Ibang case o senaryo, Taurus to, no? Yung transformation dito, ay syempre tungkol dito sa betrayal natin o rejection. Depende sa kung anong nangyari sa inyo o mangyayari. So, kung cheating o ni-reject yung iba sa inyo ng crush nila, don't worry. Dahil maging malungkot man kayo ay magta-turn pa rin yung wheel di ba? So, ibig sabihin, may chance pa rin na sumaya. Okay? Kahit maging malungkot ang iba sa inyo. Lalo, card din naman to ng happiness. Pero kung cheating man to, dito lang tatama sa pamilyado. Hindi naman kasal. Pamilyado, hindi kasal, nag-live-in, yun lang. Hindi tatama dun sa kasal na pamilyado o walang anak. Ang topic natin may anak Pero hindi kasal. Sila lang yung tatamaan nitong betrayal. Ano ba yan? Cheating in general. Pero kung may nililigawan nga yung iba sa inyo o pinipursue, the crush yun o ex. Di pamilyado sila. O isa sa kanila ay may anak na. Single mom, single dad. Doon papasok yung rejection. So, yun, yung change na maaring mangyari dito,
matatransform ang buhay nila, whether good or bad. So again, doon iikot yung topic. Pero syempre, maganda kung clarify natin anong zodiac sign ng cheating dito, betrayal. Pwede nangyayari na to o mangyayari pa lang. Pero kung nangyayari na, wala pang reconciliation. So, week na to. So, ito yung partner, Gemini, Leo, Libra. Ngayon, kung crush o anyone na pinipursue, whether ex-crush o basta ganyan, friend, ito yung tao. Okay? Na marireject nga yung iba sa inyo. I-reject kayo nito. Aquarius, Leo, Aquarius ulit. Dalawa Aquarius, Ito, may iba. Kaya natin to. Bihira ko kasi gamitin to. Doon naman sa bi-weekly ginawa ko. Hindi natapos. Tinamad na ako. So, gamitin ko ulit. Kasi, sayang naman. Pub ko pa naman to. Anyways, the bird. Ano to? Phantom. Pero, lahat sila baliktad, no? So, paano to? Ang dating sa akin, sa week na to, pero baliktad to. Ano ba to? Kasi feeling ng iba sa inyo, hindi kayo tanggap. Whether sa pamilya o katrabaho o kaibigan. Deep down, feeling nyo, alone kayo o wala may gusto sa inyo. So ngayon, kaysa naman ilugmok nyo yung sarili nyo na i-push ang sarili sa mga taong hindi kayo na-appreciate. So ang gagawin nyo ay kayo na ang lalayo sa kanila. Hindi nyo tutoksikin ang sarili nyo para lang ma-appreciate kayo ng ibang tao, ganun sa madaling salita. Kung ayaw sa iyo, edi wag, ganun. Ganun yung thinking ng iba sa inyo. Sa week na to. Ngayon, the keys, baliktad. Ito naman, the cat, pero upright. So, ang dating sa akin, bago pa may mangyaring ito masama. Kasi kinis ba naman ng zombie, no? E di nahawa siya ng virus. Pero baliktad naman So, ibig sabihin, hindi tumalab. O bago pa mangyari, naagapan na. Kaya lang, ano to? May cut tayo. So, yung cut, intuition to. Diba? Usually, pag black cat, intuition. Pwede rin card ng independence, being strong. So, ganun. Ibig sabihin, maagapan nyo agad through the help ng sarili nyong psychic ability o intuition. Ang anything na
nagbabadyang panganib in general dito sa card na to. Kasi ano ang mangyayari, para bang best example nito. Best example, halimbawa, nakukutuban nyo na wala kayong pera. Example lang. So, para pantaboy ng malas, magsasaboy kayo ng asin. Sarap ng bahay nyo. O maglalagay kayo sa corner ng mga pader. So, gagawan nyo na ng paraan. Kumbaga, mape-predict nyo na agad So, maganda nga kung ano. Clarify natin to. Kasi, mulay, may gagawin kayong action. Ano to? Anything na may kinalaman sa cause and effect. So, sabihin natin yun nga, naging magastos. So, nape-predict nyo, syempre, wala kang pera. So, ang gagawin nyo ay magsasaboy ng asin. O kung ano-anong, gagamit kayo ng mga kung ano-anong witchcraft, pamparami ng pera. Example lang. Ano pa ba? May mag-a-advise sa iba sa inyo. Ayun. So, dahil dun sa malalaman yung clarity, ma-avoid nyo itong nagbabadyang panganib. So, sabihin natin may nanliligaw sa iba sa inyo. Tapos, all of a sudden, biglang may magme-message sa inyo na magkukwento tungkol sa taong nanliligaw sa inyo na hindi nga siya mapagkakatiwalaan, may history siya ng ganito, ganyan. So, yun, doon kayo huhugot ng clarity. So, therefore, hindi nyo napapatusin yung nanliligaw, although type mo, kasi nga, naagapan na. Dahil sa clarity na maaaring ma-feel nyo, ma-observe, o makuha mula sa ibang tao na information. All about marriage, kasi marriage card din naman to, justice. So, pwede rin siya doon sa ma-avoid ang trahedya. Ayun na mismo ang makakasagap ng information. So, again, through the help ng intuition, so more like dream, doon kayo makakahugot ng clarity. Pwede rin. May ganun kasing case bago pa mangyari. Mapapanaginipan agad. O sasagi na agad sa isip. So, again, siguro tungkol to sa red flags na hindi nyo nakikita. So, doon papasok yung clarity through the help nga ng intuition. Psychic ability. Ngayon, punta tayo dito sa isa pang deck. Ito. Ano pang masasabi nito? So, sa case na to, 40 patas ang tatamaan ng reading. Babae. Pwede rin namang hindi literal na ganun, pero kung nanay. Regardless kung anong age. Basta nanay. Nanay o 40 years old and above. Basta babae to. O pwedeng ito yung kakilala nyo na nag-embody. Sa description na sinabi ko, na pwedeng kumausap sa inyo, o yung
Yung sinasabi ko kanina, magchichika, oh. Eto na. So, asahan natin na may magchichika sa iba sa inyo. O, lagi nyo makakausap ng madalas. Whether kayo yung tatamaan nito, lalo ganito yung description, o sabihin natin lalaki kayo. Example, lalaki kayo. So, ito yung lagi nyo makakausap. Whether nanay nyo yan, o kapatid na nanay na, o anyone na nanay na. Na parang may kachitchat kayo lagi. Ngayon, grabe to, someone is talking about you behind your back. Isa bagay, gossip na yun. O pwede rin namang doon tayo sa negative side. Yung positive, yung kakitchat nyo, lagi nyo kausap, masaya naman. Pero yung negative side, doon napapasok yung gossip. O pwede mag-cause ng stress o nervousness. Ano pa nga ba pag bird? Tagal ko kasi hindi ginamit itong Lenormand. Naubos yung memory ko, OMG. Naubos yung taktak knowledge ko. Kaya kailangan, lagi ako nag-aaral eh. Kaya kailangan ko nitong mga cheat code. O else, makakalimutan ko. Kailangan lagi nag-aaral para ma-refresh ang knowledge. O para madagdagan. Diyos ko po. Yun lang ang mahirap sa case na to. Mahirap kasi mag-rely lang sa intuition. Ang sakit sa ulo pag wala kang maisip. Tulad ngayon. Maisip. Oh my God. Ano ba ba? Interview. Alam mo, interview rin to. So, kung sino man sa inyo nag-apply, eto, may tatawag. Probably 40 years old. HR to. Eh, ito, naka-schedule na kayo for an interview. Yung mga mag-a-apply. O nag-apply na. O anyone na malapit sa inyo nag-apply. Pwede rin. Tatawag yung HR babae. O baka maka-receive kayo ng communication. Wala dyan sa taong yan. Lalo na siguro kung malapit sa buhay nyo to, hindi nyo nakakausap. O baka maka-receive kayo ng, kung hindi gossip ay information mula sa taong yan o tungkol sa taong yan. O baka tungkol to sa gathering, meeting, appointment, pwede rin. So, whether kayo mismo to, yung parang ka-meeting, o kayo yung ka-meeting, magiging ka-meeting nyo to. Anyways, isa lang nagamit ko. Kaya lang wala na akong, sige na, isa pa. May isa pa kasi akong deck eh. Last na to, spread na to. Sa deck na to, puro na to na sinabi ko. Oy, mature man naman ngayon oh. So ngayon, 40 patas na lalaki, o tatay na. Ay! Ayaw kong sabihin yung ewan ko kung nag-gets nyo, di ba? Kung makipagko-combine mo, pero wag na tayong magpunta sa ganong sitwasyon. Sabihin na lang natin, kasi negative kasi ito, copy. Sabihin na lang natin, pinaka-light. Doon sa pinaka-itsura nito ay illness.
So, may someone na whether tatay niyo 'to o anyone na tatay na, kayo o kakilala, baka magkasakit. So, again, vice versa, depende sa kung sino yung nanonood. O may maririnig kayong information na, yun nga, ganitong tao, nakakilala niyo. 40 pataas, lalaki, o tatay na, regardless kung ano, edad bigla nga nagkasakit. Pero paano ba natin gagawing positive yan? Maraming, yung cause ng illness. Mental, physical, emotional. So, overall illness na yung sinasabi ko. Pero paano ba natin gagawin positive ito? Hirap naman ito. Pag end na siguro ng hardship, pag end ng hardship. O ina-advise na embrace ang change. Wala akong maisip na positive kasi negative card to eh. Anyways, punta na nga lang tayo dito sa last day ko. So again, may something na mag-end sa buhay niya. O marireach na yung completion ba? Desire. Memory, yun. Ang dating sa akin, may iba sa inyo na magkakaroon ng desire na paano ba? I-put ang alaala sa picture. Ayun o, photo album. Mag-organize ng pictures o photo album. Ganun, all of a sudden, bigla na lang maghahalongkat ng photo album. Yung iba sa inyo, yun yung desire. Para balik-balikan yung alaala o bigla nyo na lang maisipang magpicture ng magpicture para may mababalikan na memory sa future. Ibang case ay magiging nostalgic yung iba sa inyo. Ngayon, last spread na to. Affection duality. Oh. Pag ganito kasi, isipin nyo, duality, affection. Di salawahan yan. In general na lang yan. So, sabihin natin, pipili ka ng pagkain. Example lang. Para bang, kung may ibang option, mahihirapan mamili agad. Parang magiging salawahan. So, okay, pagpili ng pagkain, grabe naman kung tungkol sa affection sa tao. Pero sabi ko nga, in general, naging salawahan. Hindi makapili. O gusto ng hindi lang isa, kundi dalawa. Duality, dalawa. Pwede rin walang favoritism. Pantay lang lahat, balance.
Pwede rin naman na balance sa pagitan ng emotion, logic. Yun na siguro yung positive side. Pero tingnan nga natin yung tao. Para may idea tayo. Saan ba talaga tutungo itong kwento na to? Affection. Ay. Four of Swords, oh. Ay, abundance din palang Four of Swords. Hindi ko akalain. Pero sa bagay, healing card din naman to, recovery. Paano yun? Teka. Affection, duality. So, ang dating sa akin, paano papasok yung duality affection dito sa Four of Swords. Mapapaisip na kayo. Tatama to sa mga taong nakakaramdam na ng ganito. Nangyayari na, in short, na naging salawaan sila. So, sa week na to may mapipili na sila. Unang senaryo. Pangalawa, kaya lang naman nagkaroon ng duality kasi no contact o problem sa communication. Kaya ayun, naghanap ng attention sa iba. Okay? So, dahil nagkaroon nga ng ibang attention, nalito. Nalito ang feelings. Oh my God. O, nalito in a way na hindi na niya alam kung ano bang dapat gawin. Kung ano ang tama sa mali. Wala nang maisip. Mag-end na ako sa ganun. Pampa-good vibes. Ito. Isang card lang dito. Pampa-good vibes. Snake. Pero sabi dito, sabi nating advice na lang sa week na to. Ayan. Sabi, don't trust anyone so easily upon a first meeting. Okay? Isa pa. Advice na lang to. Ito, long-term and sustainable development. Itong uli. Rider. The rider. Keep moving in your direction. Don't step back. Keep going. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.